Nagpatuloy sa pag-iyak si Carlene hanggang may dumating na ambulance. Pilit kinukuha ng mga health workers kay Carlene ang bata, ngunit tila ba ayaw niya itong pakawalan. I can't believe my son is now gone. Paano kung mas malala nang mangyari sa asawa ko? It is hard for me to accept the fact na namatayin ako ng anak. Ang una at panganay kong anak, binawi na kaagad. Napaka-inosente pa niya. Isang buwan pa lamang namin siya nakakasama. Wife, give them our child. Tumulo na ang kanina ko pang pinipigilan ng mga luha. Liam tapped my shoulder. Nandito lang kami para sa'yo. Buong kaharian nagluluksa sa pagkawala ng anak mo. Hindi ako umimik dahil sa sakit na nararamdaman ko. Hindi rin ako kinakausap ni Carlene. Hindi ako makapaniwala kahapon. Masaya pa kami. Ngunit pagsapit ng gabi, isang anghel ang kinuha kagad sa amin. Si Gerald ang may pakana ng lahat. Gumaganti siya because I am the reason why he lost his child too. Bakit ako? Hindi ko naman sinabi kay Sunny na ipalaglag niya ang bata. Para lang wala nang sagabal sa amin. Di wala nga akong kalam-alam sa batang dinala niya. Bakit niya sa akin sinisisi ang lahat? Bakit ako? Hindi ko napigilang sumigaw at ihagis sa mga bagay na nakikita ko. Bro, stop that! Hindi ko kasalanan na wala siya ng anak. At kung may galit man siya sa akin, ako ang siningilin niya. Hindi yung dinadama niya yung anak ko. Patuloy sa pag-agos ang luha at patuloy pa rin ako sa pagwawala. Na magsawa ako'y napaupo ako sa sahig dahil sa nararamdaman ko. Bakit? Tama na yan. Makakamit nyo rin ng hustisya. Mamaya-maya lang ay buro na ng anak ninyo. Lalong nadagdagan ng sakit na nararamdaman ko na sabihin niyang katagang iyon. Oo nga pala, mamaya ang unang gabi na ibuburo ng anak ko. Kahit sino matapang na mafia king, kapag nawalan ng anak ay sadyang magluluksa at malulungkot, magdurusa na parang pinapatay ng unti-unti. Bumangon ako para puntahan si Carlene sa kwarto namin dahil buong araw siya doong nakakulong at hindi kumain. Honey, hindi man lang niya ako binigyan ng pansin. Akmang lalapit pa ako para hawakan siya na magsalita ito. Don't you dare touch me. Han? Inawakan ko ang braso nito ngunit agad din niyang binawi. I said, don't you ever dare touch me. Devin, noong mga panahong unti-unti akong nahuhulog sa'yo, may mga tao na nagsasabi sa akin na I must stay away from you dahil puro sakit lang binibigay mo at hindi naman siya nagkakamali. Aaron was right, puro sakit na lang, Devin. Mag-usap tayo. Akmang yayakapin ko siya nang ilayo niyang sarili niya na siyang kinakirot ng puso ko. You know what? Naging tanga ako dahil sa pagmamahal ko sa'yo. You are a mafia at ang mga mafia maraming kaaway. Lalo pat leader ka at kinikilalang hari. Devin, ang sakit. Hindi ko matanggap na nawalan ako ng anak. Hindi ko matanggap. Kahapon lang, masaya tayo pero pagsapit ng gabi, hindi ko inaasahang kukunin na yung anak natin. Hindi ako makaimek, tila ba may kung anong nakabara sa bibig ko. I want to hug my wife and say sorry but I can't. She's staying away from me at nahihirapan na ako. Nagpatuloy siya sa pag-iyak niya. Nasasaktan ako sa nakikita ko, lalo na't alam ko na akong dahilan kung bakit namatayan kami ng anak. Devin, mahigit 1 buwan pa lang si Zian. Mahigit 1 buwan pa lang tapos nadadamay na kagad sa gulo. Gulo na dahil sa'yo. Nakidnap siya tapos ngayon nabaril. Kawawa naman yung anak natin dahil siyang sumasalo ng mga bagay na ikaw dapat ang matatamaan. Sinisisi ako ni Carlene sa mga nangyari. At tama naman siya, it's all my fault. Napakahina ko. I'm sorry. Sorry? Devin, may ibabalik ba ng sorry mo yung buhay ng anak ko? Hindi, di ba? Mas gugustuhin ko pa, Devin, na ikaw yung namatay kaysa sa anak natin. Mas gugustuhin ko pang mawala ka kaysa ang anak ko. Dahil sa'yo kaya nangyayari ang lahat ng to. Tila ba ilang milyong beses akong tinutusok ng kutsilyo sa puso ko. Ang sakit. Ang sakit na marinig to mula sa labi ng taong mahal mo. I remained silent. I don't know what to do. Isang malaking pagsisisi na nakilala kita. Isang malaking pagsisisi na minahal kita. Ang tanga ko. Dahil alam kong isa kang delikadong tao tapos nagpabuntis pa ako sa'yo. Ang tanga ko. Huling katagang binitawan niya bago siya lumabas ng kwarto. Napaupo ako sa kama. Naramdaman ko ang lalong pagtulo ng mga luha ko at pagkirot ng puso ko. Hearing those words from the person that I love is so hurt. Isang malaking pagsisising nakilala kita. Isang malaking pagsisising minahal kita. It sank in my mind multiple times.
Paulit-ulit bumubulong at naaalala ko. Parang bangungot sa gising kong diwa. Ang sakit marinig na pinagsisihan akong mahalin ng asawa ko. Ang sakit na marinig na pinagsisihan niya ang lahat. She is blaming me because of what happened. At may point siya. Walang ibang dapat sisihin kundi ako. Kung hindi ko na lang sana nakilala si Sally. Kung hindi ko na lang sana sila dinala sa resort. Kung nagdala lang sana ako ng mga tauhan ko para mabantayan pang lalong mag-ina ko. Kung nagdoble ingat at naging handa lamang sana ako. Kung mas lalo ko pa sanang binilisan ang pagmamaneho ko. Kung nanatili lang sana kami sa bahay. Ang lahat ng ito, ako ang dahilan. Walang dapat sisihin because this is all my fault. Carlene's POV. Carlene, hindi naman si Devin ang may kasalanan ng lahat. It was Gerald. Kung kakampihan mo yung asawa ko, please lang, umalis ka na. Galit kong ani na kinatahimik niya. Tumayo ako para silipin ang kabaong ng anak ko. Hindi ako makapaniwalang hahantong sa ganito ang lahat. Sorry baby, hindi ka man lang nagawang protektahan ni mommy. Sorry kung hindi ka man lang lumaki at tumungtong sa paaralan. Sorry dahil wala man lang ako nagawa. Baby, sorry kung pinagkaitan ka na kaagad ng buhay. Sorry. Sana nanatili na lang tayo sa bahay eh. Hindi na sana mangyayari to. Hindi ko namalayan ang pagdulo ng luha ko. Mas lalo pa akong napaiyak nang maalala ko na sa tuwing umiiyak ako ay may taong nagpupunas ng luha ko. But not anymore. I don't need Devin to wipe my tears. I hate him. I hate my husband because he is the reason why all of this happened. Baby, sorry kung kinamumuhian ko ang daddy mo. Hindi ko matanggap na wala ka na eh. I carried you in my womb for 9 months. I can't believe na isang buwan lang kitang nakasama. Gustong gusto ko pang mayakap ka. Gustong gusto ko pang alagaan ka pero ngayon hindi na because you're now gone. I am sorry, Zian. I'm sorry, my son. Naramdaman kong may yumakap sa akin. I thought it was Devin but it was Riza. Nakaramdam ako ng pagkadismaya. Ano ba, Carlene? You hate that man. Huwag mo na siyang isipin. Shh! Tana, Beshi. Riza is doing her best just to comfort me. Pero wala pa rin. May kulang pa rin. Inalalayan niya ako na umupo na sa sofa. He lent me a handkerchief to wipe my tears. Gusto mo bang tawagin kong asawa mo para masamahan ka din? I cut her words because I felt that my blood is slowly boiling. No, you don't need to do that. Pagkatapos ng libing ng anak ko, I will file for a divorce. Nakita ko sa ekspresyon ni Riza ang pagkagulat. Carlene, tell me you are just kidding, right? No, but my decision is final at may kilala na akong abogado para dyan. Pag-isipan mo munang maigi yan. He is your husband. Nasasaktan din siya. Nanatiling sarado ang tenga para sa mga sinasabi niya. Wala nang rason pa para magsama pa kami. Napatingin ako kay Liam nang dumating ito. Love, tulog na si baby. Let's go home. Pag-aaya nito sa asawa niya. Aalis na kami, Carlene? Nanatili lang akong tahimik. Umalis na nga sila at habang pinagmamasdan sila, hindi napigilan ang pagdulo na naman ng luha ko. I remembered my family. Noong panahong buo pa kami. I remembered my son. Kinabukasan, nagising akong mugtong-mugto ang mga mata. Dito na pala ako nakatulog sa sofa. Bumangon ako at sinilip ang anak ko. I'm sorry, baby. Wika akong muli. Pansamantala ako nagtungo sa silid namin ni Devin para makapagpalit. Nakaburo ng anak ko dito sa Zendali Palace. Marami ding taong mga nandoon para bantayan ang anak ko. Hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap. Wala nang baby ko. Wala nang Zia na pupuyatin ako. Pagpasok ko ng silid agad nang bumungad sa akin ang natutulog kong asawa. Nakaupo siya sa sahig habang nakasandal sa kama. Gusto ko mang yakapin siya. Gusto ko mang kausapin siya. Gusto ko mang gisingin siya para pahigain sa kama, para maging komportable siya pero pinigilan kong sarili ko. Wala nang rason at tapos na sa amin ang lahat. Nagpalit na ako ng damit at nang lalabas na ako ng silid, natigilan ako dahil sa lalaki nagsalita. Han, please, let's talk. Walang gana ko siyang binalingan ng tingin. You don't need to call me Han. Pagkatapos ng libing ni Zian, I will file for divorce. Nakita ko sa mata niya ang pagkagulat at ang lungkot. Nagulat pa ako nang lumuhod siya sa harapan ko at hinawakan ang mga kamay ko. Iniwan na nga ako ni Zian. Iiwan mo pa ako? Honey, please don't do this to me. Nasasaktan din ako at apektado sa mga nangyayari, Han. Huwag naman ganito. Mahal na mahal kita at alam mo yan.
Sa posisyon niyang ito, kung paano siya umiyak at magmakaawa, lumalambot ang puso ko. Yes, I still love him, but he is the reason why we lost our child. Oo, mahal ko siya, mahal na mahal, pero nangingibabaw pa rin ang galit ko. Tumayo ka dyan, Devin. Kahit umiyak ka pa ng dugo, hindi na magbabagong pasya ko. Ikaw ang dahilan ng lahat ng paghihirap na to, at alam mo yan. Pero hindi yan sapat na dahilan para iwan mo ko. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod. Nahihirapan din ako, Carlene. Gusto ko rin ang katahimikan. Noon pa man gusto kong hanapin si Gerald para makipag-ayos, para magpaliwanag sa kanya dahil sinisisi niya ako sa mga bagay na hindi ko naman kasalanan. Pero ayaw niyang makinig at gusto niyang mabura na ako dito sa mundo. At sana matupad na yon. Sana nga mawala ka na. Sana nga mamatay ka na. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko at sinabi ko ang mga katagang iyon. Hindi ko alam pero nasasaktan ako sa nakikita ko dahil nasasaktan siya sa mga sinasabi ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya pinili ko na lang lisanin ang silid at bumalik sa burol ng anak ko. Hindi ko alam kung tama pang ginagawa ko pero yan ang sinasabi ng isip ko at sa tingin ko ay makakabuti. Sa muling pagsapit ng gabi, puno na naman ang malaking silid kung saan nakaburo ng anak ko. Oras na malaman ko kung sinong bumaril kay Zian, makakatikim talaga sila ng galit ko. Beshi! Napatingin ako kay Larissa, nakakarating pa lamang. Binigyan ko sila ng ngiti kahit na sa likod ng mga ngiting iyo'y may nakatagong sakit. Parehas kaming napatingin sa sumunod na dumating. Halos lahat ng atensyon ng mga tao ay naagaw nito. Isa-isa nilang nilapag sa lamesa ang cake, spaghetti at mga pagkain inihain sa kaarawan. May mga lobo din. Niloloko ba nila ako? Sinong walang hiyang nagpadala niyan? Namatay na ako ng anak tapos padadalan ako ng mga bagay na senyales ng kasiyahan? Wala ba talaga silang awa? Sandali, saan galing yan? Hindi po namin po pwedeng sabihin na pag-utusan lamang po kami. Pinapasabi din po na nagpapadala namang ito na masaya siya. Sobrang saya. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin ng mga ito nang ipagtabuyan ko sila. Umalis kayo dito. Dalhin niyo patay lahat ng to. Hindi ko to kailangan na matayin ako tapos padadalan niyo ako ng ganyan. Hindi niyo alam ang nararamdaman ko. Sigaw ko sa mga ito. Hindi pa ba masaya si Gerald? Namatay na ang anak ko, hindi pa rin siya nakukontento. Lumayas na kayo. Dagdag ko pa at inabutan ako ni Riza ng tubig para pakalmahin ako. Oras na malaman ko lang talaga kung sino yung walang hiyang bumaril sa anak ko, hindi ko siya mapapatawad. Saan ka pupunta? Agarang tanong ni Riza sa asawa nang ibigay ni Liam ang anak niya dito. I will follow them. Titingnan ko baka may information pa akong makuha. Take care. Paalala ni Riza at tinilikan sa pisngi ang asawa bago umalis. Napaiwas ako ng tingin dahil sa mga naaalala ko. Kissing my husband's cheek is my habit. Pagod ka na? Sige, kikiss kita. I kissed him on his cheeks that time. Bakit naman sa pisngi? Pwede namang sa... I did not even let him finish his words when I kissed him on his lips passionately. Ayan na. Honey, where are you? Halos napatulon ako sa gulat nang gulatin ako ni Devin. Papatayin mo ba ako? Iritadong sambit ko tak mga alis na ako nang yakapin niya ako na mahigpit. Sorry, I did not mean to do that. And besides, you're not good in playing hide and seek. Che? Oh, come on, little doll face. Doll face? Ang corny mo? Nagulat ako nang buhatin niya ako matapos kong sabihin ng mga katagang iyon. Teka, saan mo ko dadalhin? Sa kama. Halos banlaki ang mata ko sa sinabi niya. Hindi ba siya marunong mapagod? Bakit naman? Wifey, sabi mo kasi ang corny ko, kaya papatunayan ko sa'yo. Yes, I am a corny person but I have a wild and aggressive side. He smirked on me dahilan para ilang beses akong mapanunok. Honey naman, nagbibiro lang ako eh. Paglalambing ko dito. Joke is not a valid reason for me. Hoy, papagudin mo na naman ako niyan eh. Hindi ba pwedeng bukas na lang? Pwede rin naman. Kaso, itutuloy din natin ngayon. Nagising naman ako this oras ng gabi and I'm looking for ice cream. Hindi ko alam pero sa dami-dami ng pagkain, yun pa talaga ang gusto ko. Tinignan ko ang asawa ko na mahimbing na natutulog and it's already 12:30 in midnight. Humiga akong muli dahil gabi na rin naman at pinigilan ng sarili. Bukas na lang kaya? Pinilit kong makatulog pero hindi ko nagawa dahil nga hindi maalis sa isip ko yung ice cream na yon.
So I don't have any choice to wake my husband up. Pero pagod din siya, kaya ako na lang bababa sa kitchen. Heist. Nang makarating ako sa kitchen, binuksan ko yung ref. Akmang kukuha ng ako na ice cream nang biglang nag-brown out. Naku naman, wala akong dalang flashlight. Napasigaw ako sa gulat nang may marinig akong bumagsak na kung ano malapit sa akin. May multo yata dito sa bahay namin. Honey, what's going on? Napatingin ako sa lalaking may hawak na flashlight. Puno ng pag-aalala ang mukha nito. Nang tuluyan tong nakalapit sa akin, agaran ko siyang niyakap. What's wrong? May mumu. Mumu? You mean ghost? Where? Itinuro ko sa kanya kung saan may ingay na naganap at agad na naman tong inilawan. It was just a mouse. Mousy? Bakit naman hindi siya nagmeow kanina? Tinatakot ba ako nitong pusa na to? Humarap siya sa akin at kasabay noon, nagkunyari na. There is nothing to be afraid. Bakit kasi hindi mo ako ginising? Ako na lang sanang kumuha ng ice cream para sa'yo. Inisip ko kasi pagod ka, kaya I went downstairs to get some ice cream in my own. Kumuha siya ng kutsara at pinagbuksan ako ng ice cream. You may eat now. Babantayan kita. Ngumiti ito sa akin na kinakiti din. Open your mouth, honey. Wika ko. Sumunod naman siya pagkatapos ay sinubuan ko siya. Delicious. Napakasarap magbalik tanaw. Carlene, are you okay? Nabalik ako sa realidad nang tawagin ni Riza ang pangalan ko at hawakan ng mga braso ko. Yes, I'm fine. Pagsisinungaling ko. Hindi ka okay? Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko dahil sa mga alaalang iyon, kaya kaagad ko tong pinunasan. Riza hugged me tightly and says, I'm always here for you. Salamat. Ang bilis ng mga pangyayari. Parang kailan lang eh. Gerald's POV. So, you are the one who killed the child? Christine nodded her head. Job well done, I said, and cheers. Unti-unti ko nang nakakamit ang tagumpay, ang hostisya. Seeing Devin suffering in pain is making my heart happy. Sa wakas, naranasan niya rin niya yung mga naranasan ko. Kung gaano kasakit maiwan at mawalan. Wala nga siyang kasalanan, pero siya pa rin ang dahilan. Kung di lang siya nakilala ni Sally, may kapayapaan sana ngayon. May masayang pamilya na sana ako ngayon katulad niya, pero hindi. He ruined everything and he deserves it. Bilang na ang mga araw ninyo, Devin. Alam kong hirap na hirap ka na, lalo pat ikaw ang sinisisi ng asawa mo. Pahihirapan pa kita hanggat ikaw mismong humiling ng kamatayan mo. Sinong sunod? Napatingin ako kay Christine nang magsalita ito. I have a plan. Then what is it? Kidnap the king. I saw her smile. When? Ikaw na ang bahala. Sige lang, Christine. Maging sunod-sunuran ka because after I finish them all, ikaw ang isusunod ko. Pare-parehas ko kayong pinaglalaroan at ikinakatuwa ko yon. Sinira niyang pamilya ko kaya sisirain ko rin ang sa kanya. Devin's POV. Nanatili ako sa kwarto ko at wala pa ring lakas ng loob na tingnan man lamang ang anak ko kahit na sa mga huling araw nito. This is all my fault. I am such a worthless father because I did not even protect my son. Carlene was right. I deserve to die. Sana ako na lang nga ang namatay. Nagiging komplikado ng relasyon namin dahil sa kagagawan ko. Walang ibang dapat sisihin kung di ako. Devin, I saw Liam who currently standing in the door. He slowly walked towards me. Hindi pa rin ba kayo nagkakaayos? Hindi ako umimik at nanatiling tahimik na lamang. Hindi mo man lang ba sisilipin ang anak mo? Ikalawing gabi ng burol niya ngayon. Tulad ni Carlene, hindi ka rin kumakain. Bakit pa? Dapat nga namatay na lang ako eh. Bro, sa tingin mo, matutuwa bang anak ninyo kung maririnig niya ang mga katagang yan mula sa'yo? Umupo si Liam sa tabi ko. Just like the old times kapag may problema ang isa sa amin, parehas na naming problema. Carlene is going to file for a divorce paper after the funeral of our child. Sambit ko at napatingin ako sa kawalan habang pinipigilan ang mga luha ko. Ngunit sa halip pigilan ay tuluyan tong nagsibagsakan dahil sa sakit na nararamdaman ko. Iniwan na nga ako ng anak namin. Pati ba naman siya iiwan ako? Nang bumukas ang pinto, nilawanaw ng asawa ko. Sa pagkakataong to, nagkaroon ako ng pag-asa. Pag-asa na maayos pa namin ang lahat at magsisimulang muli. Aalis na muna ako. Wika ni Liam na siyang ikinatango ko. Nang makaalis si Liam, agad lumapit sa akin ang asawa ko.
Binigyan ko siya ng ngiti, ngunit nanatiling blanko ang mukha niya. I thought she's here to approach me, and I guess nandito siya to talk about the divorce paper. Does she don't love me anymore? I saw an envelope that she's holding. Really? Nakapag-file na talaga kaagad siya? It hurts so much. Halos hindi na ako makahinga dahil sa pagkadismaya. Wala na ba talaga? I need you to sign this. She gave me a pen. She is seriously letting me go? It's hard for me to let her go, to let go of the woman I love. Pero bakit siya parang hindi siya nahihirapan? Really? Hindi mo man lang ba inisip kung ano ang mararamdaman ko? Tuluyan ang nabasag ang boses ko. Pinigilan kong umiyak dahil ayokong ipakita sa kanya na mahina ako. Sigurado na ako, Devin. There is no reason to be with you. So you're blaming me? She nodded her head. Pinigilan kong sarili ko dahil baka ako nang masabi ko pero hindi. It hurts a lot at napatayo ako at sinundok ang pader na malapit sa akin. It's hard for me to lose our child. Gulat na sabi niya na suntukin ko ang pader. As well as me. Pero bakit kailangan na iwan mo ko? Kasi nga, puro sakit na lang. Ayokong dumating sa point na marami pang mawala. Sukong-suko na ako, Devin. Ayoko na. Carlene, I love you. Sa isang relasyon, hindi palaging masaya. Hindi puro kilig. Kung mahal mong isang tao, ipakita mo na handa kang subugal para sa kanya. Kasi ako, ganoon ako sa'yo eh. Hindi mo ba nakikita? Stop saying those words. Ayoko na talaga. I never gave up on you, but you're giving up on me? Kailanman di kita sinukuan tapos ikaw, basta-basta ka na lang susuko? Minahal mo ba talaga ako, Carlene? Tunay ba talaga na minahal mo ako? Devin, mahal kita. Mahal na mahal kita pero tama na. Nasasaktan na ako at ayoko nang may buhay pang mawala ng dahil sa atin. Dahil sa pagmamahalan natin. Hindi mo ba yung napapansin? Pilit tayong pinaghihiwalay. That's the point. Akala mo ba kontento na sila na hiwalay na tayo? Hindi. Dahil hindi sila titigil hanggat hindi sa libingan ang bagsak natin. Please, honey, hold still. Akmang yayakapin ko siya nung iharang niya ang mga kamay niya. Ang sakit-sakit na yung taong gusto mong mayakap ay hindi mo maabot. Lumalayo at kinakalimutan ka. Ang sakit na kahit anong gawin ko ay talagang sarado ng puso't isipan niya. Sign the divorce paper. Madiin itong sabi. Bakit ba ipipilit pa niya ang gusto niya? Bakit ba hindi niya ako bigyan ng pagkakataong bumawi? Mahirap din sa part kong mawala ng anak at masakit din na isipin na yung taong pinakamamahal mo ay sinusukuan ka na. Devin, I said, sign it. Honey, please, don't do this to me. Pwede tayong magsimula at bumuo ng panibagong pamilya, di ba? Tumawa siya na may halong sakit. Bumuo? Nagpapatawa ka ba? Anong saysay nun kung isa-isa silang papatayin? Kagaya ng nangyari kay Zian. Mas lalo ko masasaktan at pag hindi ko kinaya, baka hilingin ko na ako na lang ay mawala na rin. Ang sakit ng mga sinasabi niya. I tried my best to protect my family, but my best is not good enough. Sino ba namang mag-aakala ng isang Devin Lewis Vanderford, kinatatakutan, kilala sa buong mundo ay naisahan, nawalan, at umiyak ng dahil sa mga pangyayari? Nawalan ng anak at ngayon iiwan pa ng asawa? Ano nang sunod? Dapat ba magpakamatay na lamang ako? Devin, I'm begging you. Please, sign it. I want peace. Tiningnan ko ang mukha ng asawa ko na puno ng pakiusap ang mga mata. Her begging eyes makes my heart hurt. I don't want to see her like this. Kung ito lang paraan para hindi siya madamay at para malayo siya sa mga panganib, mahirap man pero bakit hindi ko siya pagbibigyan? Even if it's hard and it hits my heart. Please? You want to start a new life without me? You want to create your own family without me? You want to wake up in the morning without me? I saw her nodding her head. Wala na talaga. She is giving me a reason to sign the divorce paper and give up on her. Give up on us. She already gave up on me but I still love her. Palalayain ko man siya ang mamuhay ng hindi na ako ay siya pa rin ang mamahalin ko. Dumating man ang araw na magmahal siya ng iba, siya pa rin ang iibigin ko. Dumating man ang araw na magkaroon na siya ng sariling pamilya, siya pa rin ang itatangi ko. I won't forget my wife, Carlene Sanchez Vanderford. I won't forget my love, the days that we spent time together, the days that were full of love, the days that you love me as well as me. I won't forget everything. They're right. People come and go. If this is what you want, I will give it to you. I will sign it. Labagman sa loob ko, kinuha ko ang divorce paper at pinirmahan. You are now free, honey.
You're no longer my wife, and you're no longer Mrs. Vanderford. Even you did this to me, I still love you from afar. After I said that, I gave the paper to her. You may go now and leave this room. Pagkatapos ng libing ng anak natin, maaari ka nang umalis anumang oras mo gustuhin. But don't forget that I'm always here, waiting for you. The Zendali Palace is still open for you. Litanya ko. Salamat, wika niya. Akmang tuluyan na siyang aalis nang hawakan kong palapulsuhan niya, dahilan para mapatigil siya at tingnan niya ako. Bakit pa ginawa ko pa yon? Wala rin namang patutunguhan. Binitawan ko siya. I'm sorry. Tumango lang siya bago lisanin ng silid. Pagkaalis niya ay tuluyan na nagsibagsakan ng mga luha ko. It hurts a lot. Yung pakawalan siya, it feels like my heart was stabbed a billion times by a knife. Being with her for more than 2 years is a blessing. Christine's POV. After an hour, I decided to go to the palace kung saan nakaburol ang inosenteng batang tinapos ko. It is already 8 in the evening. I feel sleepy. Nang makarating ako sa harap ng bata, tiningnan ko ang maamo nitong mukha. Poor angel! You died because of your mother? Kung di niya sana inagaw sa akin si Devin, baka buhay ka pa. Kung nakikinig lang sana siya sa akin na iwan ng papa mo, baka magkasama pa sana kayo ngayon. Siya ang sumalo ng bala na para sana sa ina niya. Kung di lang sana siyang natamaan ay baka si Carlene ang nasa pwesto ni Zian. Nagtungo ako sa kusina. I felt hungry because of what I've done. Kailangan kong magpakasaya because of what happened. I saw Carlene carrying Riza, so I decided to follow them. I want to know what's new. Pumasok sila sa isang silid. Hindi nila sinara ang pinto, kaya't nakinig na lang ako kung anong pag-uusapan nila. Ikaw naman kasi. Ikaw doon yung nasasaktan sa pinagagagawa mo eh. Sa tingin mo ba hindi pipirmahan ni Devin yung divorce paper kung hindi mo binibigyan ng rason? And now he already signed it. What? Devin already signed the divorce and now they're officially separated? Looks like I have the chance to prove myself to him. I love Devin and I will do everything. Makuha ko lamang siya. Umalis ako ng silid na iyon at dahil sapat at masaya na ako sa aking nalaman, pumasok ako ng kwarto ni Devin at kung sinuswerte nga naman, naabutan ko siya. Nagsimula ako lumapit sa kanya, marahang hinahaplos ang likod niya. Tinignan niya ako using his teary eyes. Devin, I'm here. I won't leave you no matter what happened. Salamat. Napangiti ako dahil tuwing hinahawakan ko siya ng ganito, tinataboy niya ako. He needs someone na masasandalan at mukhang ako na lang yung tao na maaari niyang iyakan. Hindi ko sasayangin tong chance na to and I will do everything makuha ko lamang siya. I started to touch and caress his hair. I know you need someone and I am here. I won't be like your wife na iiwan ka basta-basta. Unti-unti kong nilapit ang mukha ko sa mukha niya. This is it. I want him and no one can stop me from doing that. Akmang hahalikan ko siya nang umiwas siya. Devin, I'm always here for you so stop denying me. I said using a seductive tone. Even if we are divorced or separated, I will always love her. Bulag ka ba, Devin? Iniwan ka niya na tapos mahal mo pa rin? Sa ating dalawa, ikaw ang bulag. You know how much I love her pero eto ka, umaasa. Ayokong sabihin to pero Christine, you are such a desperate woman. Devin? Umalis ka na. Aalis ka o ako ang aalis? Inis na inis ako napatayo. Ano ba ang kailangan kong gawin?